Ngayon may kanya-kanyang trabaho sila. Kasi buong ang Levi ay ginawang mga tagasunod ng mga servants ng mga priest. Ngayon dito sa Numbers chapter 4, sinabi ko ng trabaho nila. This is the work of the Kohathites in the tent of meeting. The care of the most holy things. When the camp is to move, Aaron and his sons are to go in and take down the shielding curtain and cover the ark of the testimony with it. Then they are to cover this with hides of sea cows. Spread a cloth of solid blue over that, and put the poles in place. So, lagi nakalagay ito, makita niyo sa verse 8, put its poles in place. Sa verse 11, put its poles in place. Laging meron po kahoy na pinapasok dun sa butas para buhatin. Sabi nyo lang, and put them on carrying frames. Ngayon, makita niyo po sa verse 15, after Aaron and his sons had finished covering the holy furnishing and all the holy articles, and when the camp is ready to move, the Kohathites are to come to do the carrying. But they must not touch the holy things or they will die. Ito nangyari doon kay Usa. He touched the holy thing and he died. Ito ang nangyari sa sitwasyon nila kaya hindi naging acceptable yung ginawa nila. Kasi instead of the Kohathites carrying the Ark of the Covenant, they put the Ark of the Covenant on a new cart. And let the oxen hilahin, pull the cart. Hindi yun ang gusto ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos na buhat, anong dapat gawin? Pag sinabi ng Diyos itulak, anong dapat gawin? Ganun kasimple. Alam niyo sa Numbers chapter 20, ang sitwasyon po diyan ay si Moses ay inutusan ng Diyos na pagsalitaan lamang yung bato. Silang dalawa ni Aaron. Pagsasalitaan nila ang bato, lalabas yung tubig. Pero ang ginawa nila ni Moses, hindi sa pagsalitaan yung bato, kumuha ng kanyang tutungkod, tinuktok yung bato. Hindi tayo naging masunuri sa Diyos. The Bible says, always be careful to do according to what He has commanded you. Dapat ang utos ng Diyos, maingat mong gawin. Pag sinabi sa iyo, salitaan mo lang, ano dapat mong gawin? Salitaan, huwag mong katukin. Pag sinabi sa iyo, pasanin, ano dapat gawin? Pasanin! Ganun kasimple. Sumusobra tayo minsan. Hindi tayo mahusay na listener. Yan ang naging problema ng marami. Kapag hindi ka marunong makinig, magkakasala ka laban sa Diyos. Kaya gusto ko, pag nakikinig kayo, gising kayo . Baka iba kasi narinig ninyo. Diba? Kapag kasi andap-andap ang isipan ninyo, iba ang narinig ninyo, iba ang dating. Pero kapag ka wide awake, gaya itong tatlong ito, ibig sabihin talaga naiintindihan. Kaya nga sabi, maingat yung sundin. Hindi kayo basta susunod. Maingat. Sabihin nyo nga po yun, maingat. Maingat na sundin. Ano nangyari? Malinaw dito sinasabi ng mga Kohathites. Sila po ang in charge sa pagbubuhat ng mga iyan. Sa pagkakere ng ark. Sa chapter 7. Numbers pa rin. Chapter 7. Beginning verse 1. After verse 9, tumabatayin ko. When Moses finished setting up the tabernacle, he anointed it and consecrated it and all its furnishings. He also anointed and consecrated the altar and all its utensils. Then the leaders of Israel, the heads of families who were the tribal leaders in charge of those who were counted, made offerings. They brought us their gifts before the Lord, 6 covered carts and 12 oxen, an ox from each leader and a cart from every two. These they presented before the tabernacle. So the Lord said, tandaan nyo, sa Old Testament ang gamit Lord, Kaya tinuruan tayo ng Panginoon sa Kristo, tawagin natin siyang Father. Kaya kung nababasa niyo yung Lord, kasi ganun sa Old Testament. Accept this from them, that they may be used in the work of the tent of meeting. Give them to the Levites as each man's work requires. So Moses took the carts and oxen, gave them to the Levites. He gave 2 carts and 4 oxen to the Gershonites, as their work required, and he gave 4 carts and 8 oxen to the Merarites as their work required. They were all under the direction of Itamar, son of Aaron the priest. But Moses did not give any to the Kohathites because walang cart na binigay sa mga Kohathites. Binigyan ng cart ng kariton, ng 2 kariton ang mga Gershonites. Binigyan ng 4 na kariton ang mga Merarites. Kasi yung kanilang mga trabaho, meron silang mga ikakarga doon. Pero sa mga Kohathites, sabi nga lang, he did not give any to the Kohathites because they were to carry on their shoulders the holy things for which they were responsible. So, anong malinaw rito sinasabi? Very clear mga kapatid.
na talagang alam ni David yan eh. Kaya lang hindi niya sinunod eh. Alam ni David na dapat na bumubuhat diyan sa mga yan ay mga Kohathites at hindi dapat isakayan sa kariton. Dapat yan pinapasan. Minsan isipin mo, napakasimple, Pastor, ay meron pagkakaiba ng pinasan at saka ng binuhat at saka yung tinulak sa kariton. Pareho rin naman makakarating yun doon. Sa tingin natin kasi pareho yun. Pero sa Diyos, malinaw siya sa kanyang instruction. Ano? Ano sabihin ng Biblia, mangiling kayo ng araw ng Sabat. Sa tingin ng iba, pwede rin naman linggo eh. Sa tingin ninyo yun, pwede linggo. Pero ang Biblia, malinaw ang Diyos sa instruction niya. If pangilin ninyo ang araw ng Sabat, may araw talaga. Hello? Kaya marami ang sumasabit, kaya marami nagkakasala laban sa Diyos. Hindi maingat sa pagsunod. Na-realize ba ito ni David? Kapalikan natin ang limang Chronicles. First Chronicles 13 yung kanina. Sa chapter 15, verse 2, inulit niya na ulit yung pagdala ng Ark of the Covenant. Sabi niya, no one but the Levites may carry the Ark of God because the Lord chose them to carry the Ark of the Lord and to minister before Him forever. Alam ni David eh. Sa verse 13, it was because you, the Levites, did not bring it up the first time that the Lord thy God broke out in anger against us. We did not inquire of Him about how to do it in the prescribed way. So, alam ni David na mali yung ginawa niya una. Kaya alam niya kung ano ang kanyang kasalanan. Kapag hindi ka sumunod ayon sa utos ng Diyos, kahit kapraso lang, hindi magiging katanggap-tanggap sa iyo. O sa Diyos yung ginawa. Naalala niyo po, nung si Cain ay naghain sa Diyos, at si Abel naghain din sa Diyos, so isipin mo, pareho naman naghain eh. Maganda ng gesture yun, pareho sumamba, pareho nag-alay sa Diyos, dapat matuwa na yung Diyos. Hindi po nagkaganon, inayawan ng Diyos yung kay Cain at tinanggap niya kay Abel. Kahit anong ganda ng motibo mo, kapag mali ang paraan mo, hindi tatanggapin ng Diyos. Kahit na meron kapag i-alay sa Kanya, kung hindi yun ang hinihingi ng Diyos, hindi tatanggapin ng Diyos. Tanya po ba kayo? And so, whenever we are compelled to do God's word, o hindi kaya sabihin natin, whenever we wish to obey God's word, gawin na natin ang tama. Gusto mo magsimba? Gawin mo in the prescribed way. Sa ibang churches, pag nagsimba sila, kahit anong oras dumating, pwede. Sa ibang churches, kapag nagsimba sila, ang babae, kahit anong suot, pwede. Sa ibang churches, pag nagsimba sila, kahit sandali lang, papasok lang, magpupus na ganyan, lalabas na. Ang tawag nila ron, nagsimba nga ako kanina. Yun ang kala nila, pwede na. Hindi po, pag magsisimba ka, gawin mo na yan sa tamang paraan, sa tamang araw, at sa tamang paraan. Hello? Kung gusto ng Diyos na meron kang joyful singing, sing joyfully to God. Kung nire-require ng Diyos sa pagsama mo, sumayaw ka. Kung nire-require ng Diyos that as you worship Him, lumuhod ka. Gawin mo yun ayon sa sinasabi ng Diyos. Nang sa ganon, hindi ka magkasala. Kung gusto mong mag-serve sa God, paglingkurin mo siya ng tama. Gusto mong maglingkod, tapos yung ibang babae nagpapastora, hindi tama yun. Maglingkod ka, pero yung tama lamang. Ayaw ng Diyos ng pastora. Maraming paraan ng paglilingkod. Kung gusto mo magbigay sa Diyos ng isang certain amount, itama mo na. Ilagay mo na sa gusto ng Diyos kung magkano. Tithes and offering nyo na ibibigay nyo ng tama sa Diyos. Hindi 9%, hindi 8%. Kundi yung standard na re-reach mo. Sapagkat kung gusto mong gawin ang pagbibigay sa Diyos, gawin mo ng tama. Laging tama. Yan po ang aral na dapat natin makita. Si David, gusto niyang dali ng Ark of the Covenant sa Jerusalem. Gusto niyang mapaganda kalagayan ng Ark of the Covenant. Kaya lang sa excitement niya, mali ang kanyang paraan. Whenever you will do something for God, mga kapatid, tiyakin ninyo na gagawin niyo ito the right way. Kung ano ang nais ng Diyos, sa inyong gawin. Huwag kayong mag-invento ng sarili ninyo. Huwag kayong mag-isip ng sarili ninyong paraan. Gawin niyo ang gagawin niyo sa paraan ng Diyos. At ganoon ang nangyari dito sa sitwasyon na ito. Palibasa, hindi susunod sa nais ng Diyos, na-reject. Palibasa ay basta siya nagbilang ng tao nang hindi kinukonsulta ang Diyos, na-reject. At yun ang nagiging problema ng marami. Alam po ninyo mga kapatid, sa lahat ng ito, ang sikreto uli ay mag-dwell sa salita ng Diyos.